Tahimik ang silid. Ang tanging tunog ay ang banayad na pagkaluskos ng mga papel habang binubuklat ni Joran ang mga dokumento sa kanyang mesa. The city outside had begun to settle, the noise of the day giving way to the hum of the night. The lamp on his desk cast a warm circle of light, illuminating the scattered documents before him. Inabot ni Joran ang dokumento na kailangan niya pang masusing pag-aralan para maging fair ang resulta. His fingers paused briefly on the cover before he opened it. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Ang unang pahina ay naglalaman ng mga detalye about the case, the charges, the accused, the complainant. Let's see what we have here. Bulong niya sa kanyang sarili. Inabot niya rin ang tasa ng kape na pinatimpla niya kanina habang ang mga matay nakatuon sa binabasa. Finip niya sa sumunod na page at ang kanyang mga matay agad na natuon sa pangalan ng accused. Alma Santos. Sandali siyang natigilan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. At tumagal din ang titig niya sa pangalan na iyon. Alma Santos. Parehong pangalan ng babaeng matagal na panahon niya nang hindi nakikita. The coincidence seemed too strong to ignore. Bahagya siyang umiling. Sinubukan na mag-focus pero hindi siya makapag-concentrate. It couldn't be. Could it? Bulong niya sa kanyang sarili. Mariin siyang lumanok. Ang puso niya ay mabilis ang pagtipok na para bang ayaw na rin itong kumalma. Pinilit niya na mag-focus sa pagbabasa at pag-scan ng details na kailangan niyang matandaan. Alma Santos, 65. Charged with the theft of a necklace belonging to the governor's wife. The narrative was straightforward, caught with a stolen item in her bag. May kung anong parte kay Joran na nagsasabi na huwag niyang paniwalaan ang kanyang mga nabasa, ngunit alam niya naman na hindi niya maaaring sundin ang kanyang nararamdaman. Dahil isa siyang judge, isang kilala at pinagkakatiwalaang judge. Flinip niya pa ulit ang pahina and he was searching for something more, something that would confirm or dispel the uneasy feeling gnawing at him. Then, he saw it. A photograph clipped to the next page. A standard procedural inclusion in case files. Sandali siyang natigil sa paghinga. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng dalawa niyang mga mata. The woman in the photo, tough-aged and weathered by time, was unmistakable. It is his mother. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi na bago kay Elara ang maiwan. Bata pa lamang siya, iniwan na siya ng mga magulang niya sa isang bahay ampunan. Kung ano ang dahilan, hindi niya rin alam. Ang sabi kasi ng mga madre na nag-alaga sa kanya, ay basta na lang daw siya iniwan sa labas ng bahay ampunan. Hindi na binalikan. Wala man lang sulat na iniwan. Hindi rin daw nila alam kung ano ang tunay niyang pangalan o kung ilang buwan na ba siya noong iniwan siya roon. Ang mga madre lamang ang nagbigay sa kanya ng pangalang Elara. At noong nasa tamang edad na siya, kinailangan niya nang umalis doon sa bahay ampunan. Hindi naman kasi pwede na habang buhay siyang manatili roon. Ngayong 22 anyos na si Elara, kung ano-ano mga trabaho na pinasok niya para lang makasurvive siya sa mundong ito. Naging cashier siya, nagtrabaho rin sa mga fast food chain, at ngayon ay isa na siyang kasambahay. Mahigit 1 taon na siyang namamasukan bilang kasambahay sa pamilyang Arroyo. Dahil sanay maiwan at lagi mag-isa, talaga namang pinahahalagahan niya ang lahat ng tao na kapaligid sa kanya. Kahit nabihira na siya na makatagpo ng dapat niyang pahalagahan. Ngunit kahit na pinapahalagahan niya ang lahat ng taong dumadaan sa buhay niya, inihanda niya rin ang kanyang sarili sa pag-alis nila. Alam niya kasing walang tao ang magtatagal sa buhay niya
Lahat sila ay dadaan lamang at walang mananatili ng matagal. Lahat sila ay aalis at iiwan siya. Katulad ng ginagawa ng kanyang mga magulang. Nay Alma, ayos ka lang po ba? Nag-aalala na tanong ni Ilara sa matandang kasambahay na si Alma Santos. Isang matandang babae na itinuturing niya na ring ina dahil mula nang siya ay pumasok bilang kasambahay ng mga Arroyo, palagi ito nasa kanyang tabi para gabayan siya. Pagod na pagod ang itsura ng matanda kaya naman hindi niya maiwasan na hindi mag-alala. Marami rin kasi silang trabaho sa araw na to. Oo, ayos lang ako. Pagod itong sinabi. Pero mukhang pagod na pagod ka. Marami rin kasing inutos sa akin si Ma'am Chenli kanina. Pero huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Saka naupo ito sa isang silya. Pasensya na po kayo kung di ko po kayo natulungan sa mga gawain. Kakatapos ko lang din po kasi mamalansya ng mga damit ni Ma'am. Pinaplansya niya po kasi sa akin lahat ng mga damit na hindi niya po ginagamit. Sabi niya, ayos lang yan Iha. Alam kong marami ka rin ginagawa. Tsaka sa akin din naman ibinigay ang trabaho na yon. Tugon naman ni Ginang Alma. Matanda na ito. Senior citizen na pero patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Dahil tulad niya ay mag-isa na lang din ito sa buhay. Wala nang ibang kasama, walang anak at walang asawa. Kumain ka na ba, Iha? Maya-maya pa tanong sa kanya ni Ginang Alma. Hindi pa nga po eh. Ang sabi po kasi sa akin ni Ma'am Chenli kanina ay hindi raw po ako pwedeng kumain hanggat hindi pa ako tapos sa mga pinapagawa niya sa akin kaya tinatapos ko po muna lahat. Paliwanag ni Ilara. Ikaw po, kumain ka na po ba? Hindi rin. Tulad mo ay hindi niya rin ako hinahayaan na kumain hanggat hindi pa ako tapos sa mga gawain. Ang mabuti pa po ay maghahanda na po ako ng kakainin natin. Late na rin po kasi. Nalipasan na tayo ng gutom. Masama talagang ugali ng kanilang among babae na si Chenli Arroyo. Palibhasa ay medyo bata pa at bagong kasal. Tila hindi niya alam kung paano gumalaw sa paligid ng mga tao at magpakita ng kahit kaunting paggalang. May edad na ang asawa ni Chenli, isang matanda at mayaman na gobernador ng kanilang lungsod. Makapangyarihang tao ang matandang gobernador. Palaging ito ang may hawak ng mga malalaking desisyon at kapangyarihan sa buong rehiyon. Dahil dito ang pakiramdam ng Chenli ay ito rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang pinakamataas sa lahat. Spoiled na spoiled din kasi ito sa Governor Daniel. Lahat siguro ng gusto ni Chenli ay sunod nito kaya tumataas ang tingin sa sarili. Iniisip ni Chenli na itong may kontrol sa lahat ng bagay sa mansyon, na para bang dito na umiikot ang buong mundo. At lahat ng tao na nakapaligid dito ay tila mga kasangkapan lamang na maaari nitong gamitin at alilain ayon sa kagustuhan nito. Ang tingin sa kanila ni Chenli ay mga laruan na kayang-kaya nitong paglaruan at basta na lamang baliwalain. Ganun pa man walang sino man ang makakalaban sa mataas na posisyon at walang makakapagsalita laban dito. Sapagkat asawa nito ang gobernador at alam din ng lahat kung gaanong kamahal ng gobernador ang bata nitong asawa na halos lahat ng sabihin ni Chenli ay susundin din ni Gobernador Daniel. Kaya talaga namang walang pakialam si Chenli kung paano nakakaapekto ang ugali nito sa mga tao sa paligid nito. Kaya nga minsan naisip na rin ni Ilara na umalis na sa kanyang trabaho. Minsan kasi ay sobra na rin ang pinapagawa sa kanila ni Ma'am Chenli at talagang masamang ugali nito sa lahat. Nakakaramdam siya ng pagkabigo at pagod sa tuwing siya ay nakikitang hindi makatarungang pagtrato ni Ma'am Chenli sa mga taong nakapaligid dito. Hindi niya na alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang mga nakakainis na ugali ng amo. Ngunit sa panahon ngayon, mahirap na maghanap ng trabaho na may maayos na sahod. Bukod pa rito, ayaw niyang iwan si Ginang Alma sa mansyon. Si Ginang Alma kasi talagang mabait at may malasakit sa kapwa. Hindi tulad ni Ma'am Chenli na puno ng kayabangan at pagmamataas. Sa ngayon, si Ginang Alma lang ang tanging meron siya. Si Ginang Alma lamang ang tanging niyang kakampi kaya ayaw niyang iwan ito ng mag-isa.
Lalo na't hindi na rin naman bumabata si Ginang Alma. Kaya't sa kabila ng mga paghihirap, tinitiis na lamang ni Ilara ang ugali ni Ma'am Chenli at nananatiling tapat siya sa kanyang trabaho. Umaasang darating din ang panahon na magkakaroon din siya ng pagkakataon na mapabuti ang kanyang kalagayan. Napakasama talaga ng ugali ni Ma'am Chenli, ano? Narinig ni Ilara ang paghihimutok ng isa pang kasambahay. Oo nga, pagsang-ayon naman ng isa pa. Hindi ko talaga mawari kung bakit ang babaeng yun pang pinakasalan ni Sir Daniel. Mabait naman ang matandang yun. Pero ang bata niyang asawa, naku, walang kasing sama ang pag-uugali. Dinaig niya pa ang evil stepmother ni Cinderella. Hay, sinabi mo pa. Akalain mo yun? Halos ayaw niya na tayong pakainin dahil sa dami raw ng mga pinag-uutos niya. Pati ang mga gamit na itatapon niya naman na pinapaayos niya pa para sa atin isa-isa. Napakataas talaga ng tingin nun sa sarili niya. Akala mo kung sino, porket nakapag-asawa ng mayaman. Mayaman at maganda nga. Yun nga lang, matanda naman ang pinatulan. Sana lang talaga may mangyari dyan kay Ma'am Chenli at nang maputulan naman siya ng sungay. Hindi maiwasan ni Ilara ang mapailing. Habang nakikinig siya sa kanilang mga usapan, minsan ay sumasang-ayon din siya sa kanilang sinasabi pero sa isip niya lang. Ayaw din kasi ni Ilara na makisali sa mga ganong klase ng usapan. Bukod sa maaari niya iyong ikapahamak, malaking epekto rin iyon sa kanyang trabaho. Tapos yun na ba akong pag-usapan? Maging si Ilara ay natigil sa kanyang ginagawa at agad siyang tumingin kung nasaan si Ma'am Chenli na masama ang tingin sa dalawang kasambahay na kanina pa itong pinag-uusapan. Ma'am Chenli, natatakot na sabit ng isa. Ngumisi naman si Chenli tsaka napailing. Lumapit ito sa counter at tsaka nagsali ng wine sa baso. Kitang-kita naman ni Ilara ang labis na kaba ng dalawa. Hindi ko na mabilang kung ilang masasamang salita ang sinabi niyo sa akin. At first, I was enjoying it. Ang tatangan niyo kasi, para dito pa talaga ako pag-usapan. At hindi pa magaganda ang mga sinasabi niyo tungkol sa akin. But then everything just started to annoy me. Tinignan naman ni Ma'am Chenli ang dalawa na halos hindi na makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Alam niyo bang ayaw na ayaw kang pinag-uusapan ako? Lalong-lalo na kung hindi maganda mga sinasabi tungkol sa akin. Patawarin niyo po kami, ma'am. Hindi po namin sinasadya na masabi ang lahat ng yon. Ay natatakot na sabi ng isa. Patawad? Tumawa si Chenli. Alam niyo ba na hindi uso sa akin ang katagang yan? At mas lalong hindi ko rin ginagawa ang bagay na yan. Ang pagpapatawad ay para lang sa mga mahihinang tao. Para sa mga kagaya niyo na isang kahig isang tuka lang. While ang mga tao na kagaya ko, isang tao na higit na makapangyarihan kaysa sa inyong lahat. We don't do that. Nagulat si Ilara nang biglang may humawak sa kanyang pulso. Nang tinignan niya kung sino ang humawak sa kanya, nakita niya si Ginang Alma na hinila siya palayo roon. Mabuti na lang hindi ka napansin ni Ma'am Chenli. Tsaka ko na pag nakita ka niya, idadamay ka rin niya sa dalawang yon. Kahit wala ka namang kasalanan at wala ka rin sinasabi na masama tungkol sa kanya. Sabi ni Ginang Alma noong makalayo na sila. Salamat po, Nay. Nawala po kasi sa isip ko na hindi pala ako pwedeng magtagal doon. Naawa lang talaga ako sa dalawa kasi alam ko may point din naman ang mga sinasabi nila. Paliwanag niya. Iyon na nga, Iha. Nakakaawa ang dalawa, ngunit kahit saang anggulo mo naman tingnan, sila pa rin ang may pagkakamali. Isa pa, si Ma'am Chenli ang boss natin kaya siya ang dapat natin nasundin. Pahayag naman ni Ginang Alma. Sa susunod, pag may pinapagalitan siyang katulong, umalis ka kaagad para hindi ka madamay. Ayoko mapahama ka. Mas lalong ayoko rin na mawalan ka ng trabaho. Mabagal naman siyang tumango. Opo. Ang mabuti pa ay bumalik ka na sa mga gawain mo. Kapag may nag-uusap ng mga kasambahay ng kung ano-ano tungkol kay Ma'am Chenli, huwag ka makikisali sa kanila. Ayoko madamay ka sa ganoon. Tumango naman siya at sinunod niya pang payo nito sa kanya. Bumalik na siya sa kanyang gawain. Pagsapit ng gabi ay sandali roon siyang tumambay sa balcony. Nilalanghap niya ang sariwang simoy ng hangin.
Dumating din si Ginang Alma at sinamahan na siya nito roon. Nagbalat pa ito ng mansanas para sa kanya. Alam kasi nito na mas madali siyang nakakatulog kapag may laman ang kanyang sikmura. Siya nga pala, Iha, matanong ko lang. Wala ka ba talagang balak na hanapin ang tunay mong mga magulang? Seryosong tanong sa kanya ni Ginang Alma. Wala po. Bakit naman? Iniwan po nila ako. Kaya bakit ko po sila hahanapin? Sa tingin ko po, magiging useless lang ang paghahanap ko sa kanila. Paliwanag niya sa seryosong tinig. Hindi mo ba ibig silang makita at makilala? Hindi rin po. Hindi nga nila ako binigyan ng pangalan para makilala rin nila ako. Kung ayaw po nila sa akin, ayos lang po yun sa akin. Saka sa tingin ko ay mas mabuti nga na ganito na lang kasi hindi ako masasaktan. Baka pagkakilala ko sa kanila, mamuo lang sa puso kong puot at hinanakit ko sa kanila. Niya, tsaka tumanaw ulit sila sa malayo. Okay na po ako sa buhay ko. Talagang natanggap mo nang wala sila. Makahulugan na sabi ni Ginang Alma. Matagal ko na pong tanggap yun. Ang sagot naman ni Elara. Ikaw po pala, Nay. Balak mo pa rin bang hanapin kung nasaan ang anak mo ngayon? Hindi naman talaga dapat na mag-isa sa buhay si Ginang Alma dahil ayon dito ay may anak daw itong lalaki subalit nawala matapos ang may naganap na sunog sa dati nilang tinitirhan. Mula raw noon ay hindi na nakita ni Ginang Alma ang anak nito. Sa kabila ng nangyari, naniniwala pa rin si Ginang Alma na buhay pa ang anak nito. Na nakaligtas ito mula sa sunog at may pag-asa pa na magkita muli silang dalawa. Sa katunayan ay napapahanga nga si Elara kay Ginang Alma dahil hindi talaga ito sinuko sa paghahanap sa anak nito. Kung siguro ay siyang nasa posisyon nito, ay tsak na matagal niya nang tinanggap na bakay namatay na nga sa sunog ang anak nito. Oo naman, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Sa tingin niyo po ba mahahanap po pa siya? Tanong niya pang muli. Tumingin sa kanya si Ginang Alma at saka ngumiti ito ng bahagya. Oo naman, malaking tiwala ako nasa tabi-tabi lang ang anak ko at magkikita pa kaming dalawa. Alam at ramdam ko na buhay pa siya. Sana nga po ay mahanap mo na siya, Nay. Sana nga, Iha. Sana nga ay hayaan na ng langit na magtagpo ang landas naming dalawa. Gusto ko sana na bago man ako mawala sa mundong to, ay makita at makasama ko ulit ang aking anak. Pagaman walang kasiguraduhan, punong-puno pa rin ang pag-asa si Ginang Alma na muli nitong makikita ang makakasama ang kanyang anak. Naniniwala rin kasi siya na hindi bingi ang Diyos sa mga panalangin niya. Dahil ganoon naman talaga, hindi ba? Ika nga nila, hindi naman natutulog ang Diyos at mas lalong hindi ito bingi sa ating mga panalangin. Baka balang araw, gumawa ng paraan ng tadhana para muling pagtagpuin ang landas silang dalawa. Isang tahimik na araw habang abala si Ginang Alma sa kanyang mga gawain sa mansyon at nililinis ang second floor, nakarinig siya ng mga mahinang daing na nagmumula sa isang silid sa isang guest room. Ang guest room na iyon ay bihira lamang na gamitin kaya nakakapagtaka na may mga tao sa loob gayon sa pagkakaalam ni Ginang Alma ay wala namang bisita ang mga aroyo ngayon. Hindi rin kasi siya inutusan na linisin ang ikalawang palapag kaya marahil ay walang alam ng mga nasa loob na naglilinis siya. Sino naman kaya nasa loob? Naging sunod-sunod pa ang ungol at mga pagdaing na narinig niya. Tila may nangyayaring hindi pangkaraniwan. At agad siyang nakaramdam ng kakaibang pagkabahala. Tumigil siya sandali. Iniisip kung anong uri ng insidente ang maaaring maganap sa loob ng silid. Ang mga daing na iyon ay tila nagmumula sa isang babae. Sa mga sandaling iyon, sumagi agad sa isip niya na maaari ay may ginagawa na hindi magandang mga kasambahay doon at kapag nalaman iyon ng kanilang boss, tsak na hindi na nila magugustuhan iyon. Isa rin kasi sa habilin ni Sir Daniel sa mga batang kasambahay ng mansyon na hindi sila maaaring magdala ng kanilang mga kasintahan sa mansyon at bawal din silang makipagrelasyon sa kanilang mga trabaho dahil maaari yung makaapekto sa mga performance nila sa trabaho.
Kaya naman, kung sakali na malaman ng kanilang amo na may mga nangyayari na ganito sa mansyon, tsak na hindi sila matutuwa. Ay nako, sino na naman kaya ang nagkaroon ng kapalang mukha at lakas ng loob na gawin ng mga bagay na yun dito sa mansyon? Marami namang ibang lugar dyan. Pwede naman sana sa hotel. Hindi na ba talaga nila matiis ang tawag ng kanilang mga kalamnan? Napailing na lang nasabi ni Ginang Alma sa sarili. Naglakad si Ginang Alma papalapit sa pinto na pinagmumula ng ingay at mga pag-ungol. At habang papalapit siya ng papalapit sa pinto, lalo pang lumalakas ang tunog na kanyang naririnig. Sa pagkakaalam ni Ginang Alma ay wala namang gumagamit sa silid na to dahil bihira lang naman magkaroon ng bisita ang mga Arroyo. Kaya't hindi maiwasang magtaka si Ginang Alma kung bakit may daing na naririnig mula rito. Dahan-dahang itinulak ang pinto ng silid at handa ng sigawan ng mga taong nasa loob kung sakali man ng mga kasambahay nga lang iyon. Pagbukas ng pinto, nagulat si Ginang Alma sa nakita. Hindi kasambahay ang nasa loob. Talagang hindi niya inaasahan na nakita. Nasa loob ng silid si Ma'am Chendi kasamang personal driver nito na si Anton. Nasa kama ang dalawa at pareho ring walang saplot sa katawan. Ang tanawin na tumambad sa kanya ay isang nakakabiglang eksena. Hindi niya inaasahan ang kanyang nasaksihan. Ang kanilang katawan ay magkalapit. Ang mga kamay ni Ma'am Chendi ay humahaplos kay Anton. At ang kanilang mga mata ay nagkatagpo sa isang hindi kayang ipaliwanag na pagnanasa. Nabilaukan siya ng mga salitang nais niyang ipahayag. Ngunit sa sobrang gulat, nabitawan niya ang hawak na walis tambo. Ang malakas na tunog ng walis na bumangga sa sahig ay agad na nagpahinto sa dalawa. Tumigil sila sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay napatingin kay Ginang Alma. Sa unang pagkakataon, si Ma'am Chendi nagpakita ng takot sa mga mata. Ngunit agad din ito nagbalik sa formal na anyo. Pinipilit na itago ang galit at kahihiyan. Ginang Alma, ano ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Ma'am Chendi na ang boses ay tila nagtatago ng galit at pagkapahiya. Si Anton naman ay hindi makatingin kay Ginang Alma. Inayos lang nito ang sarili at nagtakip din ng kumot sa kanilang mga katawan. Sa pagkakaalam din kasi ni Ginang Alma ay malapit ng ikasal si Anton. Ipinakikilala pa nga sa kanya ni Anton ang babaeng pakakasalan daw nito. Ibig sabihin, ang dalawang ito ay pareho na may niloloko. Kaya marahil ay nangyayari ng itsura ni Anton ngayon. Hindi ko po sinasadya na maistorbo kayo. Ang natatakot na sabi ni Ginang Alma sa mga ito. Bakit ba hindi ka malang kumatok bago mo binuksan ang pinto? Pagalit naman na tanong sa kanya ni Ma'am Chendi. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po kasi alam na kayo po palang nasa loob. Ang buong akala ko po sa labas ay mga kasambahay lang ang nandito kaya gusto ko sana silang hulihin at pagalitan. Natatakot na paliwanag niya. Next time, matuto kang kumatok. At saka nagtakip ng katawan si Chendi gamit ang puting kumot na siyang ginamit din ni Anton para takpan ang sarili nito. Hindi pa rin makapaniwala si Ginang Alma sa kanyang nakita kaya ito mahimik saglit. Hindi pa tuluyan na napoproseso sa utak niya ang kaganapan sa naabutan. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa pagkabigla. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang sitwasyon. Pasensya na po talaga, Ma'am Chendi. Hindi ko po sinasadya. Ang tanging nasamit na lamang ni Ginang Alma bago mabilis na lumabas ang silid. Hindi na kayang tumingin pa sa kanila. Manang Alma, ano nangyari sa'yo? Bakit po madaling-madali ka? Nagtataka na tanong ng isa pang katulong kay Ginang Alma nang magkasalubong sila nito pababa ng hagdan. May problema po ba, Manang? Bakit po parang nakakita ka ng multo? Nagtataka pa nitong dagdag. Ha? Wala naman. May iniisip lang talaga ako. Saad naman ni Manang Alma tsaka lumigon pa siya sa likuran niya para masiguro na hindi siya sinusundan ni Ma'am Chendi. At nauuhaw din kasi ako kaya ako nagmamadali. Nagtataka namang tumango ang kasambahay. Ganun po ba? Saan ka pala pupunta? Tanong ni Ginang Alma.
Maglilinis lang po sana ako ng mga guest room sa taas. Pinag-uutos po kasi ni Sir Daniel sa akin dahil may mga bisita po ata siyang darating. Ako na lamang ang maglilinis mamaya. Huwag mo nang abalahin na iyong sarili na gawin yan. Bahagya naman nagtakang katulong dahil sa kanyang sinabi. Sigurado ka po ba? Oo, wala na rin naman kasi akong gagawin mamaya at alam ko na marami ka pang ibang trabaho. Tumango ang kasambahay. Kung gano'n ay maraming salamat po, Manang Alma. Tatapusin ko na po ang paglalaba ko. Nauna nang bumaba ng hagdan ng kasambahay at si Manang Alma ay tumigil ng ilang sandali. Pinagmasdan niya lang ang katulong na maglakad palayo bago siya lumingon muli sa kanyang likuran. Hindi niya maaaring hayaan na umakyat ang kasambahay sa ikalawang palapag dahil baka makita rin nito kung ano nakita niya kanina. Natatakot siya sa kung anong kayang gawin nila ni Chenli. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago nagpatuloy sa pagbaba sa hagdan. Chenli, anong gagawin natin ngayon? Ang nag-aalala na tanong ni Anton kay Chenli na abala sa pagbibihis. What? Nilingon ni Chenli ang kalaguyo. Paano kung isumbong tayo na matandang yan sa asawa mo? Hindi niya gagawin yon, Anton. Nakita mo naman ang reaksyon niya kanina, diba? Hindi ba? Takot na takot siya? Tsaka kung hindi siya maglalakas loob na sabihin sa aking asawa nakita niya. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Anton. Huwag tayong magpakasiguro, Chenli. Matagal na siya nagtatrabaho kay Sir Daniel. Bago ka pa man maging asawa ni Sir Daniel, kasambahay na siya dito sa mansyon. Ibig sabihin ay mas tapat siya sa asawa mo kaysa sayo. Hindi na rin ako magugulat kung ibubunyag niya ang totoo at ayoko mangyari yon. Ayoko masira kami ni Helga. Ayokong iurong niya magiging kasal namin dahil dito. Biglang naglaho ang ngiti sa labi ni Chenli matapos mabanggit ni Anton ang tungkol sa pakakasalan nito, si Helga. Bakit? Mas pipiliin mo ba si Helga kaysa sa akin? Tanong ni Chenli sabay nilingon muli si Anton na agad naman na nag-iba ng ekspresyon. Alam mo kung ano magiging sagot ko riyan, Chenli. Mahal ko si Helga. At kung dumating sa punto na kailangan kong mamili, walang pag-aanilangan na siyang pipiliin ko. Diretso naman ang sagot ni Anton. Hindi ba't ito rin naman ang napagkasundoan natin noon? Iniwan ni Chenli ang tingin. Lumipas ang ilang segundo bago siya sumagot. Huwag kang mag-alala. I will make sure na hindi magsusumbong si Manang Alma sa asawa ko. Paano ka naman nakakasiguro? Ngumisi si Chenli. Patatahimikin ko siya. Kaya hindi mo kailangang mag-alala na baka malaman ni Helga ang tungkol sa akin. Hindi kayo masisira ng fiancé mo. Siguraduhin mo lang, Chenli. Ayokong iwanan niya ako. Hindi ko makakaya. Napairap naman si Chenli sa sinabi nito, pero tumango pa rin kalaunan. Si Anton din ang naunang lumabas ng silid. Naiwan doon si Chenli na malalim na lamang na napabuntong hininga. Samantalang, hindi na talaga mawala sa isip ni Ginang Alma ang nakita niya sa silid. Ilang araw na nagdaan pero hindi pa rin siya mapakali. Laging bumabalik sa kanyang alaala ang eksena kung paano niyakap ni Ma'am Chenli si Anton at ang hindi mapailiwanag na tensyon na sumabog sa silid. Ang kanilang mga mata, puno ng lihim at ng hindi kayang itagong damdamin, ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Naaawa si Ginang Alma para kay Helga, ang babaeng pakakasalan ni Anton dahil napakalaki ng tiwala nito kay Anton. Higit sa lahat ay naaawa rin siya para kay Sir Daniel. Matagal na siyang naninilbihan sa governor at noong walang-wala siya, ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon. Ito ang nagbigay sa kanya ng bagong trabaho para makapagsimula siyang muli. Kaya nga, mula noong sumumpa si Ginang Alma na magiging tapat siya sa mga ito, habang si Ginang Alma ay naglalakad patungo sa kwarto, ang mga tanong sa kanyang isipan ay patuloy na lumalakas. Ang pinakamabigat na tanong ay kung dapat pa niyang sabihin kay Sir Daniel, ang asawa ni Ma'am Chenli, ang nakita niya. Hindi ba't nararapat lang na malaman ng gobernador ang mga nangyari sa likod ng mga mata nito? Hindi niya maiwasang mag-alala para kay Sir Daniel.
na mas matanda na at sa tingin ni Ginang Alma ay hindi nararapat na lokohin ang asawa. May isang bahagi ng kanyang isip na nagsasabi na mararapat lang na ipaalam kay Sir Daniel ang totoo. Ngunit meron ding bahagi ng kanyang puso na nagsasabing mas mabuti nang manahimik na lamang siya. Dahil baka magdulot lamang ito ng mas malaking problema sa mansyon. Habang nasa loob ng kanyang silid at nakaupo sa kama na ang katabi ay kama rin ni Elara, nananatiling malalim ang iniisip ni Ginang Alma. Hindi nga nito napansin ang pagpasok sa loob ni Elara. Nagtataka naman si Elara habang pinagmamasdan nito ang ginang. Madalas kasi ay maligaya at puno ng lakas si Ginang Alma, ngunit ngayon ay ibang-ibang itsura nito. Hindi pa man magaling magtago ng tunay na nararamdaman ng ginang. Kaya naman hindi rin maitago ni Elara ang kanyang pagkabahala. Nag-aalala siya dahil baka may mga hindi magandang nararamdaman ng matanda. Hindi na nga nakatiis si Elara at lumapit na siya kay Ginang Alma. Naupo siya sa tabi nito. Nay, ayos lang po ba kayo? Parang may bumabagabag po sa inyo. Hindi po ba magandang pakiramdam mo? Tanong niya pa dito. Si Ginang Alma ay nag-atubili sandali. Ngunit sa halip ay pilit itong binagong ekspresyon at tumugon. Ayos lang ako, Elara. May iniisip lang ako. Ngunit ang mga mata ni Ginang Alma ay patuloy na nagpapakita ng pagpaalala at hindi pa rin matanggal ang mga tanong sa kanyang isip. Sigurado ka po ba? Masyado po ba kayong pagod sa trabaho? Ang rinig ko po ay kayo rin po naglinis ng guest rooms. Tinawag niyo po sana ako para natulungan ko na ho kayo. Nako, ayos lang talaga ako, Iha. Huwag mo ko alalahanin. Minsan-minsan ay may mga sumasagi lang talaga sa isip ko. Sagot naman ni Ginang Alma para hindi na mag-alala pa si Elara. Sinubukan naman ni Ginang Alma na magpatuloy sa pag-aayos ng kanyang higaan. Ngunit hindi talaga siya nakapag-focus. Ang mga alaala ng nakita nito ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi na napigilan ni Ginang Alma ang sarili at nagtanong na kay Elara. Elara, kung sakali bang may makita kang panloloko, halimbawa, ang taong matagal mo nang pinagsisilbihan at siyang tumulong sa'yo ay nahuli mong niloloko ang kanyang asawa, sasabihin mo ba ito sa amo mo? Si Elara na hindi naman inaasahan tinanong ay sandali na paisip bago sumagot. Kung sakali ho sa kaibigan ko mangyari ang ganun, sasabihin ko po agad sa kanya. Pero kung sa aking amo, baka hindi ko po sabihin. Bakit mo hindi sasabihin sa amo mo? May mga bagay po kasi na labas na ako. Sa tingin ko po ang ganung bagay ay problema na po nila. At hindi ko na ho maaring pakialaman. Seryoso ang paliwanag ni Elara. Pero kung sakali sa kaibigan ko ito mangyari, o kaya sa isang tao na malapit sa akin tulad ng nabanggit niyo, na siya rin tumulong sa akin, sasabihin ko po sa kanya kung anong nalalaman ko kasi karapatan niya hong malaman yun. Kung ganon, dapat niya bang sabihin ang totoo kay Daniel? O mas mainam na umakto na lamang siya na walang nangyari? Ang sagot ni Elara ay nagbigay ng bagong pag-aalala kay Ginang Alma. Ang mga salitang yon ay nagdagdag sa kanyang kalituhan at pagkabalisa. Hindi siya sigurado kung handa na ba siya magsalita at sabihin kay Sir Daniel ang nakita niyang pangyayari o kung mas mabuti nang magtago na lang siya upang maiwasan ang gulo. May problema po ba, Nay? Ngayon lang po kita nakitang ganito kabalisa. Puna naman ni Elara. Ay, ayos lang ako, Iha. Tulad niya na sinabi ko may iniisip lang talaga ako. Bagaman kitang-kita pa rin sa mga mata ni Elara ang pag-aalala, ay tumango na lamang ito bago lumapit sa kama nito para makapagpahinga na dahil bukas ay tsak na marami na naman silang mga gagawin, lalo pat ang sabi ay dadalaw raw ang mga kaibigan ni Chendy Arroyo. Isang araw, habang abala si Ginang Alma sa mga gawain sa hardin, biglang lumapit sa kanya si Ma'am Chendy. Napatigil si Ginang Alma sa ginagawa at tiningnan si Chendy na may madilim na ekspresyon.
Bago pa makapagsalita si Ginang Alma, nagsalita na si Ma'am Chenly. Mababa ang boses, ngunit puno ng banta. Alam ko may nakita ka. Simula ni Ma'am Chenly. Ang mga mata ay matalim at malamig. Huwag na huwag mo sasabihin sa asawa ko ang tungkol doon. Kapag nagsumbong ka, may mangyayari hindi maganda sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Ang boses nito ay matigas. Walang espasyo para sa pagtutol. At bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ni Ginang Alma. Nanginginig at natatakot. Tumango si Ginang Alma. Kahit pa ang kanyang kalooban ay nagsusumigaw ng galit at kaba. Wala siyang lakas ng loob para tumutol o magsalita ng kahit ano. Naiintindihan ko po, ma'am. Aasahan mo na wala akong pagsasabihan ng sikreto ninyo at hindi ito makakarating kay Sir Daniel. Sagot ni Ginang Alma. Siguraduhin mo lang, manang. Dahil ang ayaw na ayaw ko sa lahat ay tinatraidor ako. Ang banta ni Ma'am Chenly ay malinaw at hindi niya kayang suungin ang panganib na iyon, lalo na't alam niyang maaaring magdulot ito ng malaking kaguluhan sa kanyang buhay at trabaho. Tumango si Ginang Alma. Huwag ka mag-aalala, ma'am. Ayoko rin pong magulo ang pagsasama ninyo ni Sir Daniel. Katulong lang ako dito, kaya wala akong karapatan na makialam. Nagdududa pa rin na tiningnan siya ni Chenly. Para bang naghahanap ito ng bakas na nagsasabing hindi totoo ang sinabi niya at magsusumbong pa rin siya. Siya nga po pala, ma'am. Ang alam ko po ay darating si Helga para dalawin si Anton. Pinayagan sila ni Sir Daniel. I don't care. Kahit dito pa siya tumiray, wala akong pakialam. Ngunit, hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil tinalikuran na siya nito. At kahit matapos pa ang pag-alis ni Ma'am Chenly, hindi pa rin mawala sa isip ni Ginang Alma ang mga salitang binitiwan nito. Ang banta ay paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isipan. Nakaramdam siya ng takot at pagkabahala, lalo na nang umuwi na si Sir Daniel, ang asawa ni Ma'am Chenly. Si Ma'am Chenly ay laging nakabantay sa kanya. Bawat galaw niya ay sinusundan ng mga mata nito na para bang nag-aabang ng pagkakataon na magkamali siya o magsalita ng kahit ano tungkol sa nakita niya. Sa tuwing magkasalubong ang kanilang mga mata, nararamdaman ni Ginang Alma ang lamig ng banta at ang bigat ng takot na dala nito. Hindi na siya makagalaw ng malaya sa loob ng mansyon at ang bawat hakbang ay puno ng kaba na bakay may masamang mangyari kung sakaling matuklasan ni Sir Daniel ang kanilang sekreto. Lalo pang bumibigat ang kalooban ni Ginang Alma sa bawat araw na lumilipas. Gusto niya magpakatotoo at maglingkod ng tapat kay Sir Daniel. Ngunit ang takot na dala ng banta ni Ma'am Chenly ay pumipigil sa kanya. Alam niyang isang maling dalaw lamang ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang resulta. Kaya't mas pinipili niya na lang na manahimik, kahit pa ito ay labag sa kanyang kalooban. Sa bawat sandali, nag-iisa siya. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang sitwasyong to. Nay Alma, kamusta naman po ang mapapangasawa ko rito? Biglang tanong sa kanya ni Helga, ang mapapangasawa ni Anton. Nandito ito ngayon sa mansyon para dalawin si Anton. Malayo rin kasing pinagmulan nitong si Helga kaya nga'y hinayaan ito ni Daniel na bisitahin si Anton lalo pa't malapit na rin ikasalang dalawa. Hindi agad nakasagot si Ginang Alma. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Maayos naman siya, masipag pa rin sa trabaho. Tugon naman ni Ginang Alma. Hindi niya magawang tignan si Helga. Hindi naman po siguro siya ng bababae, ano? Tanong pang muli ni Helga, na dahilan para mas lalo pang matigilan si Ginang Alma. Alam niyo po kasi nito mga nagdaang araw ay hindi maganda ang kutob ko. Ewan ko po ba, palagi na lang sumasagi sa isipan ko na baka niloloko na ako ni Anton, lalo pat malayo ako sa kanya. May tiwala naman po ako sa kanya dahil mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Ang kaso, sadyang hindi lang po talaga maalis sa akin na mag-isip ng mga ganong bagay. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Ginang Alma. Gusto niyang sabihin na kung ano man ang naging kutob nito ay totoo.
na nambababae nga talaga si Anton at ang babae nito ay walang iba kundi ang mismong boss nila. Ngunit hindi magawa ni Ginang Alma. Hindi niya magawang sabihin ng totoo dahil pinangungunahan siya ng takot. Huwag kang mag-alala, iha. Walang babae ang asawa mo. Nakafocus lamang siya sa kanyang trabaho para sa inyong dalawa. Ang siyang nasabi na lamang ni Ginang Alma. Kahit pa sa loob-loob niya ay gusto niyang sabihin dito kung ano ang totoo. Mabuti naman po kung ganon. Napangiti si Helga. Hindi na po ako mag-aalala. Babantayan ko kung may babae siya at agad kong sasabihin sa'yo kung sakali man na meron. Lalo pang lumawak ang ngiti ni Helga. Naku, maraming salamat po talaga, Nay. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Anton at nakita niya ang takot at pag-aalala sa mga mata nito. Marahil ay takot dahil ang akala ay isusumbong niya ito kay Helga. Anong pinag-uusapan niyo, mahal? Ang malambing na tanong ni Anton kay Helga. Ha? Wala naman. May mga tanong lang ako kay Nay Alma tungkol sa trabaho mo dito sa mansyon. Tugon din ni Helga. Nagtataka na lumapit si Anton sa tabi ni Helga. Ang nagdududa nitong mga mata ay nakatuon kay Ginang Alma. Ganun ba? Yumapos ang braso ni Anton sa bewang ni Helga. Maya-maya ay nagpaalam na rin ang mga ito na aalis na kaya naiwan siya roon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Ginang Alma. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa na maglakad palayo. Pinilit na lamang ni Ginang Alma ang kanyang sarili na mag-focus sa kanyang trabaho at huwag isipin ang mga nangyari. Nay! Biglang sumulpot si Elara mula kung saan. Ang ganda po pala talaga nung mapapangasawa ni Anton, ano? Parang nag-glow up po siya. Mas maganda siya ngayon kaysa huli niyang bisita. Nako, sinabi mo pa. Mukhang masaya talaga siya sa pagpapakasal nila ni Anton. Lumapit si Elara sa tabi ni Ginang Alma. Napakaswerte po ni Anton sa fiancé niya. Dapat talaga hindi magloko si Anton kasi ang ganda ng mapapangasawa niya eh. Muling natigilan si Ginang Alma sa sinabi ni iyon ni Elara. Nako, sana nga iha. Sana nga hindi niya nalokohin si Helga. Napakabait pa naman nun. Ilang araw din na nanatili sa mansyon si Helga. At pansin na pansin ni Ginang Alma na higit na mas mainitin ang ulo ni Chandy kumpara sa dati. Para bang hindi ito natutuwa na bumisita sa kanilang mapapangasawa ni Anton. Sa kabila nun, alam naman ni Ginang Alma na siya lamang ang nakakapansin kasi siya lang naman ang may alam. Isang araw at bigla na lamang nagwala si Ma'am Chandy dahil ayon dito ay nawawalang mamahalin nitong alahas na regalo pa ni Daniel at binili pa sa France. Kaya naman ang lahat ng tauhan sa mansyon ay pinatawag na para isa-isa silang matanong kung sino sa kanila ang kumuha ng mamahaling alahas. At lahat sila ay takot na takot dahil hindi nila alam kung paano may magnanakaw sa mansyon at mas lalong wala rin silang ideya kung sino iyon. Ngayon lang kasi nangyari na nawala ng alahas ang asawa ni Gov Daniel dahil lahat naman sila dito sa mansyon ay takot na takot sa mag-asawa. Alam kong isa sa inyong kumuha ng alahas kong yun. Walang ibang pwedeng kumuha sa alahas ko kundi kayo lang. Hindi rin biro ang halaga ng alahas kong yun. Nagkakahalaga yun ng 3 milyon. Kaya kung sino man sa inyong kumuha, mabuti pang umamin na kayo ngayon din. Huwag yun ang hintayin pa ang mga tauhan ko mismo ng asawa ko maghalungkat sa mga gamit ninyo. Malamig na sabi ni Chandy sa lahat ng mga kasambahay. May aamin ba sa inyo kung sino ang nagnakaw ng alahas ng aking asawa? Ang malamig naman na tanong ni Daniel. Nagkatinginan ng lahat. Lahat sila ay walang alam. Lahat sila hindi alam kung sino ang nagnakaw. Ni isang clue ay wala sila. Sino ba kasing kumuha ng alahas ni Ma'am? Napakakati naman ang kamay ng gumawa nun. Bakit hindi na lang siya umamin para matapos na to? Pati kami tuloy ng mga inosente na dadamay na. Narinig ni Ginang Alma na sabi ng isang katulong na agad naman na sinang-ayunan ng iba. Kaya nga dapat umamin na lang kung sinong kumuha. Nagkatinginan si Ginang Alma at Elara na tulad niya ay nag-aalala rin.
Noong wala pa rin may umaamin, inutusan ni na Daniel ang mga tauhan nito na maghalughog sa mansyon at tingnan sa gamit ng mga kasambahay kung naroon nga ba ang alahas na hinahanap nila. Napansin ni Ginang Alma ang kakaibang ngisi sa labi ni Chenli habang ang mga tauhan ng asawa nito ay patuloy pa rin sa paghahalughog sa mansyon. Kakaibang uri ng ngisi nito, para bang may masamang balak na gawin. Bigla siyang kinutuban, ngunit alam ni Ginang Alma na siya lamang ang nakakaramdam ng ganon dahil ang mga kasambahay niya wala namang alam kung ano ang nalalaman niya. Nagtagpo ang mata nilang dalawa ni Chenli. Kumislap ang mga mata nito. Dala ang pagpipigil nito ng ngiti. Maya-maya pa ay bumalik na ang mga tauhan ni Daniel at nagtagpo na lalo ang kilay ni Ginang Alma nang makita niyang dala nila ang kanyang bag. "Bag ko yan ah," sabi ni Ginang Alma habang nakaturo sa bag na dala ng isa sa mga tauhan ni Daniel. Nagtataka naman na tiningnan siya ni Daniel. Nagtatanong ang mga mata nito. Humakbang ito papunta sa harap ng isa sa mga tauhan ni Daniel na may hawak sa kanyang bag. Magsasalita pa sana siya, ngunit pagbukas ng kanyang bag, laking gulat ng lahat nang makita doon ang nawawalang mamahaling alahas. "Ito po, Ma'am Chenli. Nahanap na namin na nawawala mong alahas sa loob ng bag ng matandang yan." Sabay turo kay Ginang Alma ng lalaki. Nag-init ang dugo ni Ma'am Chenli at ang mukha nito ay napuno ng galit. Si Elara naman ay hindi makapaniwala dahil alam nitong hindi magagawa ni Manang Alma ang ganong bagay. Matagal nang kilala ni Elara ang matandang katulong at alam niya rin kung gaanong kabuting tao si Manang Alma. Alam niyang tapat talaga ito sa trabaho nito. "Pagnanakaw ka pala, Manang Alma. Hindi ako makapaniwala sa iyo. Pinagkatiwalaan kita. Pero ito palang gagawin mo? After ka namin bigyan ng maayos sa trabaho ay ito pa talagang igaganti niya sa akin? I can't believe this. Pagnanakawan mo pa talaga ako? Hindi pa ba sapat ang pagiging mabait sa'yo ng asawa ko para magawa mo ito? Nakulangan ka pa ba sa sahod mo, ha?" Sigaw ni Chenli. Hindi na napigilang ipakita ang matinding galit. Si Ginang Alma naman na halos hindi makapaniwala sa nangyari ay napatungo, nanginginig sa kaba at pagkagulat. Hindi po totoo yan, Ma'am Chenli. Hindi ko po ninakaw ang alahas ninyo. Wala po akong kinalaman dito." Paulit-ulit niyang itinatanggi ang paratang, ngunit walang nakikinig sa kanyang paliwanag. Ang mga mata ng lahat ay puno ng pagdududa at kahit siya ay nahihirapang ipagtanggol ang sarili. "Mahirap lang ako, oo. Pero hindi ko magagawa na magnakaw. Nagkakamali kayo. May nag-frame up lang sa akin kaya napunta sa bag ko ang alahas na yan. Hindi ko kaya magnakaw. Hindi ko magagawa yun." "Huwag ka na magsinungaling, Manang Alma. Huling-huli ka na nga eh. Itatanggi mo pa? Tinanggap ka namin dito sa mansyon na may buong tiwala. Tapos ito ang igaganti mo sa amin?" Tanong ni Chenli. Ang boses ay puno ng hinanakit at galit. Si Governor Daniel naman na kanina pa tahimik na nagmamasid ay nagpakita ng matinding galit sa mukha. "Walang lugar para sa magnanakaw sa bahay na to," sabi ni Daniel sa mariin at galit na tono. "Kahit matagal ka nang naninilbihan sa akin, Ginang Alma, hindi ko pa rin palalampasin ang ginawa mo ito. Ipapakulong ka namin at haharapin mong hustisya." Ang mga salitang yon ni Governor Daniel ay parang isang matinding hampas sa dibdib ni Ginang Alma. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng alahas, na hindi niya naman talaga ninakaw yon at may naglagay lang noon sa kanyang bag, ngunit walang naniwala sa kanya maliban kay Elara na hindi rin alam kung ano ang dapat na gawin. Ang bigat ng paratang ay parang isang malaking bundok na nakapatong sa kanyang balikat at wala siyang magawa kundi tanggapin ang masakit na realidad na hindi siya kayang paniwalaan ng mga taong pinaglilingkuran niya ng matapat sa loob ng mahabang panahon. Bago padalhin ni Ginang Alma ang mga tauhan ng seguridad, nakiusap siya na makausap si Elara ng ilang saglit. Si Elara na hindi maitagong pag-aalala ay agad na lumapit. Lumayo sila upang wala ring ibang makarinig sa sasabihin niya kay Elara. Malalim ang paghinga ni Ginang Alma
at halatang pigil ang kanyang luha habang kinakausap si Elara. Elara, nagsimula si Ginang Alma nang mahina at nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako magnanakaw. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng alahas na yon. Pinalabas lamang nila ako na may kasalanan dahil natatakot si Ma'am Jenny na sabihin ko kay Sir Daniel ang totoo. Naguluhan si Elara at napakunot ang noo. Ano pong totoo, Nay Alma? Tanong nito. Halatang gusto nitong maintindihan ang sinasabi ng matanda. Tumitig si Ginang Alma kay Elara. Elara, alam ko ang tungkol sa lihim ni Ma'am Shenley. Alam kong may kabit siya. At ang mismong driver niya, si Anton. Ang kanyang kasiping. Nahuli ko sila si Akto. At yun ang dahilan kung bakit nila ako pinagbibintangan ngayon. Gusto niyang patahimikan ako para hindi ko maisiwalat ang nalalaman ko kay Sir Daniel. Nagulat si Elara sa narinig. Hindi niya inaasahan ang ganitong revelasyon mula kay Ginang Alma. Nay Alma, totoo ba ang lahat ng to? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla, ngunit nananatiling mahinahon. Tumango si Ginang Alma at ang kanyang mga mata ay nagmisulang humihingi ng tulong. Oo, Elara. Alam ko mahirap paniwalaan pero ito ang totoo. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Wala akong ninanakaw. Ginagawa nila ito para patahimikin ako. Isang matinding damdamin ng malasakit ang bumalot kay Elara. Hindi siya makapaniwala sa kasamaan ng mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangang tulungan si Ginang Alma. Ginang Alma, nangangako akong hindi kita pababayaan. Gagawin kong lahat para matulungan kang makalaya. Hindi kita hahayaang makulong sa kasalanan hindi mo naman ginawa. Pangako ni Elara. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa puso ni Ginang Alma sa kabila ng mabigat na sitwasyon. Kahit papaano, alam niyang may kakampi siya. At si Elara ang magiging susi para ipaglaban siya. Maraming salamat, Iha. Buong pusong sabi naman ni Ginang Alma. Tulungan mo po kami, swear. Wala po talagang kasalanan ng Nanay Alma ko. Pinagbibintangan lang po siya. Miss, matibay ang patunay nila na ninakaw nga ng nanay mo ang alahas ng asawa ni Governor. Wala na tayong magagawa riyan. Tsak na magiging guilty ang hatol sa kanya ng husgado. Tugon naman ang kaniyang abogado. Ngunit nagsasabi po ako ng totoo. Wala po talagang kasalanan ng nanay ko. Idinidiin lang po siya dito kasi takot po ang asawa ni Gov na magsumbong si Nanay Alma sa kung ano man ang malalaman niya. Iyon po ang tunay na dahilan ni Ma'am Chenley. Kaya po niya name up si Nanay Alma. Paliwanag niya. May patunay ka ba sa sinasabi mong yan? Kapag may patunay ka, yan ay maaari tayong magkaroon ng laban. Sandali siya na tumahimik. Wala siyang sapat na patunay. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng patunay, ngunit alam niya na nagsasabi ng totoo si Nay Alma. Kaya naman gagawin niya ang lahat para lang matulungan ito. Wala pa akong hawak na patunay sa ngayon, pero swear to God, nagsasabi ako ng totoo at gagawin ko ang lahat para makakuha ko ng patunay. Tumango sa kanyang abogado. Sige, bumalik ka dito kapag may hawak ka ng patunay. Determinado namang tumango si Elara. Nangako pa siya sa abogado na babalik siyang may dalang mga patunay. Sa kabilang banda naman ay seryoso na naglalakad sa courthouse si Joran. Nakasunod sa likuran nito ang assistant niyang si Mark na kanina pang may dinidiscuss. About the Baxter case, Judge Joran, sabi ni Mark tsaka flinip nito ang dala na dokumento. The defense is arguing that the evidence was improperly obtained. They're planning to file a motion to suppress it. Bahagyang tumango si Joran na ang tingin ay nakatuon pa rin sa kanyang harapan. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video.
Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Fes Libaton from South Korea. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. If the evidence was obtained unlawfully, then we'll need to address it. But let's review the chain of custody thoroughly. These claims are often more strategic than substantive. Si Joran ang tipo ng tao na sobrang hardworking at talaga namang seryoso rin sa kanyang trabaho. Kaya sa lahat ng pagkakataon, halos lagi na lamang ito nagtatrabaho. I'll compile the chain of custody documents for your review this afternoon. Ani ni Mark. Good. We should also prepare for the possibility of... Hindi natapos si Joran ang sasabihin nang bigla na lamang may bumangga sa kanya. Isang babae na madaling-madali na hindi man lang tumingin sa daanan. Sa sandaling bumangga ito sa kanya ay kusa rin na kumilos ang kanyang mga kamay para steady at hindi tuluyan na mawala ang balanse. His gaze falling upon a woman with striking features, deep, expressive eyes, and dark hair that fell in loose waves around her face. Pasensya na po, kaagad na sabi ng babae na bumangga sa kanya. Hindi ko po kasi kayo nakita agad, hindi ko po sinasadya. Hindi naman agad nakasagot si Joran. His usually sharp mind caught off guard by her presence. Ilang sandaling animoy tumigil sa pag-inog ang mundo niya. Nakatitig lamang siya sa inosenteng mukha ng babaeng nakabangga niya. Iyon lamang ang unang pagkakataon sa buhay ni Joran na parang sandali siyang nawala sa kanyang sarili habang nakatingin siya sa isang babae. Siya kasi yung tipo na mahirap talagang nabihag. Madalas kasi focus lang siya sa pag-aaral at trabaho. Ayaw niya sa mga distraction, kaya ni minsan ay hindi niya tinuon ang atensyon sa isang babae. Iyon nga marahil ang dahilan kaya isa siya sa pinakabatang judge sa courthouse. Magaling din na talaga namang pinagkakatiwalaan. It's alright. Ang naisatinig na lang ni Joran. His voice was softer than he intended. The woman clutched her purse tighter, her cheeks tinged with a faint blush as she met his gaze. There was a moment of silence. Nagtitigan lamang sila ng matagal na para bang may nababasa sila na kung ano man ang kanilang mga mata. Naputo lamang ang kanilang titigan nang tumikim si Mark na takang-taka rin sa nasaksihan. Para kasi nakasaksi ito ng pang K-drama. Judge Joran, should we continue? Wika ni Mark na tila nanunodyo sa tinig. Kumurap si Joran. Tila nawala na ng epekto ang spell. Inayos niya rin ang posture niya bago sumagot. Of course, Joran said, turning his attention back to the woman. Are you alright, miss? Agad naman na tumango ang babae. Her words tumbling out in a rush. Ayos lang po ako, sir. Pasensya na po ulit. Hindi ko talaga sinasadya na babangga ka. No harm done. Sagot niya at ngumiti rin siya ng bahagya. Take care. Ngumiti rin sa kanyang dalaga, ngunit makikita sa mga mata na may gusto pa itong sabihin sa kanya, pero pinili na lang na itikom ang bibig at nag-step aside para makadaan na sila. Tumuloy na rin siya ng lakad, ngunit hindi tulad kanina ay mas mabagal na ang hakbang niya. Si Mark naman ay sinabayan ng lakad ni Joran. At ang ngisi sa labi nito hindi pa rin nawawala. Seems the courthouse isn't the only place where unexpected encounters can happen. He equipped. Sinulya pa naman ni Joran ang assistant at nang aasar pang komendat sa kanya. Let's focus on the Baxter case, shall we? Mark chuckled. Dapat kasi tinanong mo na kung anong pangalan, sir. Panunodyo pa nito sa kanya. Sinulyapan ulit ito ni Joran. What? Yung babae kanina, sir. Tinanong mo na dapat ang pangalan niya. Bakit ko naman gagawin yon? Halata naman na interesado ka sa kanya, sir . Naroon pa rin ang labis sa panunodyo sa tono ng boses nito. I'm not. Maagap niya namang tanggi kaya ngumisi lalo si Mark sabay tango. Sure, sabi mo yan, sir . Hinayaan na lamang ito ni Joran at saka tumuloy na rin siya ng lakad.
Ngunit bago siya pumasok sa loob ng kanyang opisina, ay may narinig siyang mga pag-uusap kung kaya'y sandali nakuha ang kanyang atensyon. Takang-taka na lumapit si Mark sa kanyang tabi at nilingon din kung saan siya nakatingin. Narinig kasi ni Joran ang isang pamilyar na pangalan mula sa mga nag-uusap. Kaya naman ay agad siyang natigilan dahil sa tuwing naririnig niya ang pangalan na iyon, ay napapahinto talaga siya. "Sir Joran, hindi ka pa ba papasok sa opisina?" Tanong ni Mark kaya napabaling ang atensyon nito. "Papasok na, may tinitingnan lang ako." Saad niya bago tuluyan na binuksan ng pinto at saka pumasok na siya sa loob. Nagbilin pa siya sa assistant na wag muna siyang abalahin kung hindi naman importante dahil sa gusto niya muna mag-focus sa gagawin niya. At sa totoo lang, ay may isa pa siyang dahilan kaya ayaw niyang magpaistorbo. Bigla na lamang kasing bumigat ang dardarama ni Joran matapos siyang marinig ang isang pamilyar na pangalan na iyon. Malinis at tahimik ang opisina ni Joran with shelves lined up with legal texts and a desk cluttered with files and notes. Ang sikat ng palubog na araw ay pumasok sa loob ng bintana. Napaupo siya sa kanyang desk at sinimula ng mga trabaho na kailangang matapos. Nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina, napaangat siya ng tingin at bahagyang nangunot ang noo. Kakasabi niya pa lang na assistant niya na ayaw niya muna ng abala dahil may mahalaga siyang kailangang tapusin. "Come in," malamig na saad niya. Bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Mr. Phantom, isang seasoned lawyer na ang buhok ay malapit na maging lubos puti. Kasunod nito ay si Miss Flores, isa namang court official. "Good afternoon, Judge Joran," batiin ni Mr. Bernard sa formal na tono. "We need to discuss an urgent matter." Tumango si Joran at imuwesta ang kamay sa upuan na nasa harap ng lamesa niya. "Please have a seat. What's going on?" Lumapit ang mga ito at naupo sila roon. Si Miss Flores ang unang nagsalita. "Judge Harold had a heart problem this morning," paliwanag nito. "He's stable now but he won't be able to preside over next week's hearing." "Oh, I'm relieved to hear that he's stable. What's the case that I'll be handling?" Mr. Bernard cleared his throat. "It's a theft case involving Alma Santos, the governor's maid. She's accused of stealing a necklace belonging to the governor's wife. 3 milyon daw ang halaga ng kwintas na to. The necklace was found in her bag." Joran's brows knitted together. Hindi lamang dahil sa matandang involved sa kaso, kundi pati na rin ang pangalan ng binanggit na talaga namang sobrang pamilyar nga sa kanya. Isang pangalan na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. "That's unusual. Did she explain how it ended up there?" Tumango si Miss Flores. "She claims na hindi niya raw ninanakaw ang kwintas ng asawa ng governor. Hindi niya raw alam kung paano itong napunta sa bag niya. Possible raw na baka frame up lang ang lahat ng ito. But the prosecution has witnesses who saw her acting suspiciously around the time it went missing." Joran leaned back in his chair, his fingers stippling as he considered the information. "And the evidence? How strong is it?" "Quite strong," sagot ni Mr. Bernard. "The necklace was found in her bag, and the witnesses' testimonies are consistent. It's likely she'll be found guilty. At kahit pa matanda na ang dinidiin sa kaso, ay gusto pa rin ng asawa ni Gov na ituloy yung pagsampa ng kaso. Gusto niya raw na makulong matandang to." Joran tapped his chin thoughtfully. "We must ensure she receives a fair trial, even with the evidence against her. We need to hear her defense thoroughly." Bahagya namang umiti si Miss Flores na tila nagustuhan ng kanyang sinabi. "You're right. All the documents and testimonies have been submitted, and both legal teams are prepared. We thought it best to inform you as soon as possible so you could familiarize yourself with the case." Tumango si Joran at saka inabot ang case file na nasa mesa. "Thank you for bringing this to my attention. I'll review the files this evening. I'd also like to meet with the legal teams briefly before the hearing next week
to discuss courtroom conduct, especially given the high-profile nature of the case. Nagkatinginan naman si Mr. Bernard at Miss Flores at pareho silang tumango bilang pagsang-ayon. "Very well," sabi ni Mr. Bernard. "We'll leave you to your preparations." Nauna na tumayo si Miss Flores. "If you need assistance, don't hesitate to ask. Judge Harold always spoke highly of your attention to detail." Joran offered a smile, standing to see them out. "Thank you, Miss Flores. I'll do my best to handle this case with the fairness it deserves." Ngunit hindi niya agad nasikaso iyon dahil biglang nagkaroon ng meeting at tuluyan ng lumubog ang araw noong makabalik siya sa kanyang opisina. At sa hindi nga may paliwanag na dahilan, kanina pang mabigat ang pakaramdam niya na para bang kanina pang may nagtutulak sa kanya na bumalik sa kanyang opisina at gawin ang dapat niyang gawin. Hindi maintindihan at mas lalong hindi maipaliwanag ni Joran ang kakaibang pakiramdam nito. Kaya nga matapos ang meeting ay agad siya nagtungo sa kanyang opisina kahit pa may dinner plan pa sana sila. Tahimik ang silid. Ang tanging tunog ay ang banayad na pagkaluskos sa mga papel habang binubuklat ni Joran ang mga dokumento sa kanyang mesa. The city outside had begun to settle, the noise of the day giving way to the hum of the night. The lamp on his desk cast a warm circle of light, illuminating the scattered documents before him. Inabot ni Joran ang dokumento na kailangan niya pang masusing pag-aralan para maging fair ang resulta. His fingers paused briefly on the cover before he opened it. Nagpakawala siya ng isang malalim na bundong hininga. Ang unang pahina ay naglalaman ng mga detalye about the case, the charges, the accused, the complainant. "Let's see what we have here," bulong niya sa kanyang sarili. Inabot niya rin ang tasa ng kape na pinapatimpla niya kanina habang ang mga mata ay nakatuon sa binabasa. Flinip niya na sumunod sa page at ang kanyang mga mata ay agad na natuon sa pangalan ng accused, Alma Santos. Sandali siyang natigilan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at tumagal din ang titig niya sa pangalan na iyon. Alma Santos. Parehong pangalan ng babaeng matagal na panahon niya nang hindi nakikita. The coincidence seemed too strong to ignore. Bahagya siyang umiling. Sinubukan na mag-focus pero hindi siya makapag-concentrate. It couldn't be. Could it? Bulong niya sa kanyang sarili. Mariin siyang lumunok. Ang puso niya ay mabilis ang pagtibok na para bang ayaw na rin itong kumalma. Pinilit niya na mag-focus sa pagbasa at pag-scan ng details na kailangan niyang matandaan. Alma Santos, age 65, charged with the theft of a necklace belonging to the governor's wife. The narrative was straightforward, caught with a stolen item in her bag. Kung may anong parte kay Joran na nagsasabi na huwag niyang paniwalaan ang kanyang mga nabasa, ngunit alam naman niya na hindi niya maaaring sundin lang ang kanyang nararamdaman dahil isa siyang judge, isang kilala at pinagkakatiwalaang judge. Flinip niya pa ng paulit-ulit ang pahina. He was searching for something more, something that would confirm or dispel the uneasy feeling gnawing at him. Then he saw it, a photograph clipped to the next page. A standard procedural inclusion in case files. Sandali siyang natigil sa paghinga. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng dalawa niyang mata. The woman in the photo, though aged and weathered by time, was unmistakable. It was his mother. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay at mas lalo pang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Inabot niya ang picture at hinaplos ito gamit ang mga daliri niya. The lines on her face were deeper. Ang buhok nito ay puti na rin. Ngunit ang mga mata nito at pare-pareho pa rin na natatandaan niya noong bata pa lamang siya. Mama, ang siyang tanging katagana lamang na lumabas sa kanyang bibig ng mga sandaling iyon.
The room seemed to shrink around him, the air pressing down on his chest as memories flooded back. Memories of her laughter, her touch, and the pain of their separation. Ilang taon niya na itong hindi nakita. Matapos kasi nangyaring sunog sa kanilang lugar, ay hindi niya na rin nakasama ang kanyang ina at dinala rin siya ng mga umumpun sa kanya sa ibang bansa para doon makapag-aral at doon na rin magtapos. Ang buong akala kasi niya noon ay namatay ang kanyang ina dahil sa sunog. Iyon din kasi ang sinabi sa kanya ng mga bumbero matapos may mahanap na nasunog na katawan sa loob ng dati nilang bahay. Bata pa siya noon, kaya kahit na siguro ay gusto niyang paniwalaan na buhay pa ang kanyang ina at nakaligtas ito mula sa sunog, ay wala siyang nagawa at para maging maayos ang kanyang buhay ay pumayag siya na dalhin siya sa ibang bansa at doon ay unti-unti niya ring natupad ang lahat ng pangarap niya. At ngayon, nakita niya na ulit ang kanyang ina. Tunay ang hinala niyang buhay pa nga ito at nagawa nitong makaligtas. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kamay niya ay napasapo sa kanyang noo. He struggled to process the reality before him. His mother was the accused in the case he was about to oversee. How had their paths crossed again in such a cruel twist of fate? Naglalaro ang mga katanungan sa isip ni Joran. Base sa lawak ng natatandaan niya tungkol sa kanyang ina, ay isa itong mabuting tao. Isa itong mapagmahal na ina na handang gawin ang lahat para sa anak. Batid niyang hindi nito magagawa ang bagay na ito. Oo, kahit pa noong bata pa lang siya at mahirap na sila. Iniwan kasi sila ng kanyang amang banyaga matapos itong mabuntis sa ibang babae, pero mula noon ay talagang nagsumikap ang kanyang ina para lang matustusan ang pangangailangan niya. Makalipas ang mahabang sandali, ay huminga rin siya ng malalim. Kailangan niyang manatiling objective. Kailangan niyang gawin ang tama. But how could he when the accused is his own mother? Naputol ang daloy ng kanyang isipan nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Hindi na siya nakasagot dahil bumukas ang pinto at pumasok na sa loob ang kanyang assistant. Judge Joran, is everything alright? You've been here for hours. Wala ka pa po bang balak na umuwi? Mabilis niyang isinara ang file at agad din na inayos ang kanyang ekspresyon bago seryoso niyang tiningnan ang assistant niya. Yes, plano ko na mag-overtime muna ngayong araw dahil marami pa akong kailangan tapusin na pag-aralan. Napansin ni Mark ang tensyon sa posture ni Joran, pero hindi na ito nagtanong pa. Understood. Let me know if you need anything. Tipid lamang na pagtango ang naging tugon niya. Noong umalis na si Mark, muli niyang binuksan ang file at pinagpatuloy ang kanyang pagbabasa. Muli niya rin tinitigan ang picture ng kanyang ina. The case had suddenly become personal, and he knew that the coming days would test him in ways he hadn't anticipated. Batid niya na bawal siyang ma-involve sa ganito. Ngunit ang kanyang ina na matagal niya nang hindi nakikita at nakakasama ang siyang involved sa kaso na ito, kaya naman hindi ito maaaring pabayaan. Lalo na ngayon na may kakayahan na siyang tulungan at protektahan ang kanyang ina. Hindi tulad ng huli siya lang nagkita na siya ay pastit pa lamang at wala pang ibang alam na gawin kundi ang umiyak at sumigaw. Lumipas ang isang buong araw at mas lalong hindi siya mapakali. Nandito siya ngayon sa loob ng kanyang silid, sa penthouse na pag-aari niya. Nakaupo siya sa kanyang kama. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya bago nagpa siya na tawagan ng private investigator na gusto niyang i-hire para mag-imbestiga. Pinapunta niya ang private investigator sa kanyang penthouse para personal niya rin itong makausap. At ilang oras lamang ang kanyang hinintay at dumating na nga ito. Thank you for meeting me on such a short notice, Mr. Vargas. Formal niyang sinabi sa lalaking nasa late 40s na. Ngunit kilala rin na magaling na investigator, kaya nga madalas ay ito ang kinukuha ng mga kilalang tao o kaya naman ay officials. Ngumiti naman sa kanya si Mr. Vargas. When a judge calls, I make time. What's this about, Judge Joran?
You were a bit vague over the phone. Huminga siya ng malalim. His hands clasped tightly on the desk. I need you to look into someone. Panimula niya na maseryoso pang tinig. A woman named Alma Santos. She's 60, accused of theft. Tumaas ang kilay ni Mr. Vargas at taghintay pa ito sa susunod niyang sasabihin. Ngunit kitang-kita agad base pa lamang sa ekspresyon nito na may pagdududa na agad itong nadarama. She's someone from my past. Dagdag niya pa. Maingat siya sa kanyang mga salita. No one can know I'm involved, especially not in an official capacity. Kailangan kong maunawaan ang situation niya. Kung paano siya nasangkot sa kasong pagnanakaw at kung paano naging ganito ang buhay niya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Mabagal na tumango si Mr. Vargas na tila nauunawaan ang pakiusap niya. Got it. You want a full background check, but discreet. No one will know you're behind it. Hindi na bago sa akin ang mga request sa ganito. At wala pa naman akong nade-disappoint na isa sa mga naging client ko. Exactly. Alam ko rin kung gaano kakalinis na magtrabaho kaya nga ikaw agad ang naisip kong makagawa nito para sa akin. Kailangan kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit hindi maaaring malaman ng ibang tungkol dito. Hindi pa sa ngayon. Matigas na sabi ni Joran. And one more thing. If there's anyone close to her, anyone she might be relying on, I need to know about them too. Mr. Vargas leaned back in his chair, a small smirk tugging at the corner of his lips. You know, cases involving personal ties tend to get messy, but I'll handle it. Give me a few days. Thank you. I'm counting on your discretion. Sagot niya. Tumango lamang si Mr. Vargas bago tumayo at nakipagkamay sa kanya. Hindi na rin ito nagtagal pa. Umalis din agad para gawin ang pinapagawa niya nang sa ganun daw ay makuha niya agad ang lahat ng mga impormasyon na nais niyang malaman. Huminga siya ng malalim. Joran knew the risk he was taking, but he had no choice. This was his mother. Sadyang magaling si Mr. Vargas sa trabaho nito dahil makalipas isang gabi ay bumalik na ulit ito sa kanya. Dala na ang mga kailangan niyang mga impormasyon. Ang mabilis na trabaho ni Mr. Vargas ay pabor naman sa kanya, lalo pa't malapit na rin ang hearing. I've got what you asked for. Kalmante na wika ni Mr. Vargas sabay lahad sa kanya ng folder na ang nilalaman ay ang mahalagang impormasyon. Inabot niya agad ang folder at pinuklat. Alma Santos, panimula ni Mr. Vargas. Ilang taon na siyang nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Mostly odd jobs, but she's been with the same household for the past 5 years. No immediate family that I could find. No children, no husband. Nagtiim ang bagang niya. Kung ganon, sa nakalipas na ilang dekada, mag-isa lang pala talaga ang kanyang ina. Hindi niya lubos ma-imagine ang hirap at tungkot na nararamdaman nito. And, he asked, anyone close to her? A friend perhaps? Tumango si Mr. Vargas. She's had help from one person, a woman named Elara Monasterio. They've seemed to have a close relationship. Though Elara isn't a relative, more of a benefactor, it seems. Napakunot-noo siya at agad niyang na-flip ang pahina ng folder sa kanyang harapan. Nanikip ang paghinga niya nang makita ang picture ng isang babae na nakatikit doon at sa baba noon ay may pangalan na nakasulat. Elara Monasterio. Iyon ang pangalan nito. It was her. The woman he had bumped into outside the courthouse. The beautiful stranger whose presence had momentarily disarmed him. Elara, he whispered, stunned. Pinanood ni Mr. Vargas ang reaksyon ni Joran. Is there something I should know? Tanong nito. Isinara ni Joran ang folder. Hindi niya inaasahan ang ugnayan ng babae sa kanyang ina. Ngunit sa tingin niya ay paraan na rin ito ng langit para makadaupang palad niya ang mga tao na malapit sa kanyang ina. No? Sumagot si Joran. Ang kanyang tinig ay sumeryoso.
This will do for now. Thank you, Mr. Vargas. Hindi rin ugali ni Mr. Vargas na magtanong dahil ang trabaho niya lang naman ay gawin ang mga pinag-uutos sa kanya ng mga client niya. Kaya naman tumango na ito at nagpaalam na rin sa kanya. Nang siya na lamang mag-isa, sinandal niya ang likuran sa swivel chair niya at saka malalim din na nag-isip. Kailangan niyang makausap ang Elara Monasterio na iyon. Kailangan niyang malaman kung ano ang nalalaman nito tungkol sa kanyang ina. Batid niya na magiging malaking tulong sa kanya ang dalaga kung kaya kailangan nilang magtulungan. Kaya naman ginagawa niya ang lahat para makontak niya ang dalaga at sinabi niya dito na gusto niya itong makausap ng personal. At ngayon nga ay narito na siya sa isang restaurant kung saan ang sinabi niyang lugar kay Elara Monasterio na pwede silang mag-usap. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto ng VIP room. Pumasok doon ang dalagang si Elara na ang kasunod ay ang kanyang assistant na si Mark. Agad naman na tumayo si Joran para salubungin ang dalaga na agad ding napatingin sa kanya. Mr. Joran, pagbati nito sabay lahat ng kamay para makipagkamay. Miss Monasterio, Joran replied. Thank you for coming. Please have a seat. Naupo ang dalaga sa harapan niya. Ang mga kamay nito ay nasa lap at bakas din ang itsura nitong kinakabahan. Hindi ko po matanggihan ang pakiusap niya sa akin. Lalo pat ang sabi niyo tungkol ito kay Nay Alma. Ano pong maitutulong ko sa inyo? She's my mother. Natigilan ang dalaga at nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Ikaw po ang anak ni Nay Alma? Ang anak na sinasabi niyang nawala dahil sa sunog? Tumango si Joran. Yes, at isa na rin akong judge ngayon. At nagkataon na akong hahawak sa kaso niya. I've been searching for her for years. I recently learned that she's still alive. I need to know everything about her situation, and I believe you can help me. Gusto ko siyang tulungan. Lumamlam ang mga mata nito. Alam niyo sir, sobrang tagal ka na rin po niyang hinahanap. Walang araw na hindi siya umasa na magkikita pa ulit kayo. Kasi naniniwala siyang buhay ka pa. Tama nga siya. Buhay ka pa po talaga at masaya ako nandito ka na para matulungan mo si Nanay Alma. Hearing those words filled Joran with unexpected warmth. Then, she hasn't forgotten. Hindi po, sagot ang dalaga. Palagi ka nga niya na ikakwento sa akin kahit papaminsan paulit-ulit ng mga kwento niya ay hindi pa rin siya nagsasawa. Sa tingin ko paraan niya yon para nanatiling sariwa sa isip niyang tungkol sa'yo. Joran swallowed hard, the emotion of the moment threatening to overwhelm him. But why is she living as a maid? What happened to her? Marami po siyang mga pinagdaanan sa buhay. Mula nung mawala ka. Paanong nadiin siya sa kasong pagnanakaw? Totoo ba ito? Mabilis na umiling ang dalaga. Wala pong totoo sa mga paratang sa kanya. Wala siyang kasalanan. Kilala ko po si Nay Alma at alam ko rin na kilala mo ang iyong ina. Wala siyang kasalanan. Frame up lang ang nangyari. Framed? Joran's brow furrowed. By whom? Nag-alangan ng ilang sandali ang dalaga bago sinabi ang malaman. By the governor's wife. Alam po kasi ni Nay Alma ang tungkol sa sekreto ni Ma'am Shenli na siya po ay may kabit at ang lalaki nito ay walang iba kundi ang sarili nitong driver. Isang lalaki na malapit na rin na ikasal sa fiancé nito na si Helga. Natakot po sila na baka ibunyag ni Nay Alma kay Sir Daniel ang totoo tungkol sa affair nito kung kaya'y finanayin up po nila si Nay Alma. Paano naman ako makakasiguro na nagsasabi ka nga ng totoo at hindi ka basta nagsisinungaling sa akin? Tapat ho akong tao, sir. Ang iyong ina na rin ang pinag-uusapan natin dito. Kaya hindi ho ako magsisinungaling sa'yo. Isa rin ho akong katulong sa mansyon ng mga Arroyo. Mula noong makulong si Nay Alma, ay binantayan ko ho ang kilos nila Ma'am Shenli at Anton. At dito ko na kumpirma na totoo nga sinasabi ni Nay Alma. May relasyon nga silang dalawa. Nagtagis ang bagang ni Joran dala ng galit. So my mother has been living in obscurity because of a lie? Opo, tugon naman ni Elara.
Marami na pong napagdaanan si Nay Alma. Matinding hirap ang nilampasan niya lalo na kung nawala ka sa kanya at naging mag-isa na lamang siya sa buhay. Ganun pa man, sinikap niya pa rin na lumaban ng patas. This can't continue. My mother deserves justice. And I'm going to make sure she gets it. Tutulungan din po kita, sir. Tulad mo ay ayaw ko rin pong patuloy na mahirapan si Nay Alma. Lalo pat alam ko kung anong totoo. Kaya kung sakali man na may maitutulong ako sa inyo, ay sabihin niyo lang po sa akin. Sinalubong niya ang tingin ng dalaga at saka seryoso siyang tumango. Salamat, Elara. Aasahan ko ang tulong mo sa amin. Sinagot naman ng dalaga ito ng pagtangho. Napag-usapan nila ni Elara kung ano ang kailangan nitong gawin para mapatunayan nila sa korte na walang kasalanan ng kanyang ina. Kailangan itong kumuha ng mga ebidensya na siyang magpapatunay na may relasyon nga si Chenli at Anton. Ganon din ang patunay na sila ang nag-frame up kay Alma. Iha, kung sakali mang tuluyan na nga ako makulong, iingatan mo lagi ang sarili mo, ha? Maging matatag ka lang sa buhay dahil alam ko na kahit ano man na pagsubok ang dumating sa buhay mo ay magagawa mo pa rin na malampasan. Makahulog ang sabi ni Ginang Alma kay Elara na ngayon ay nakaupo sa harapan nito. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Nay. Bukas na po ang hearing at alam ko po na hindi ka mahahatulan ng guilty kasi wala ka namang kasalanan. Sagot naman ni Elara. Hindi natin masasabi yan, Iha. Alam mo naman na makapangyarihan ang nakalaban ko at siyak na gagawin ni Ma'am Chenny ang lahat para lang hindi mabunyag ang kanyang sekreto. Pero katulad po ng pinangako sa inyo, gagawa po ako ng paraan. Saan na, Elara? Ayoko mapahama ka, Elara. Kaya gusto ko rin sana na umalis ka na lang sa trabaho mo. Alam ko kasi na ikaw naman ang pag-iinitan ni Madam Chenli dahil alam niyang malapit ka sa akin. Nag-aalala na sabi ni Ginang Alma at saka inabot ito ang kamay niya. Parang anak na rin kita, Elara. Ayoko mapahama ka. Huwag po kayo mag-alala sa akin, Nay. Kaya ko na po ang sarili ko. Wala po masamang mangyayari sa akin. Sabi niya nang nakangiti. Saka nga po pala, tibayan niyo lang po ang loob ninyo. Kasi, hindi po ang sabi niyo sa akin ay gusto mo pang makita at makasama ang nawawala mong anak. Gustong-gusto na ni Elara na sabihin kay Ginang Alma na nahanap niya na ang anak nito at ito pa nga ang judge na hahawak sa kaso niya. Subalit hindi niya ito pwedeng sabihin sa ngayon dahil ito rin ang pakiusap sa kanya ni Joran. Dahil maaari raw itong makaapekto sa nalalapit na hearing. Tsak ni Elara na magiging sobrang masaya si Ginang Alma lalo na ngayon na mukhang nawawala na ito ng pag-asa sa dami ba naman ang pangyayari sa buhay nito. Sa tingin ko hindi ko na siya mahahanap. Baka ito na talaga ang kapalaran ko. Mahinang saad naman ni Ginang Alma. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa, Ginang. May awa po ang Diyos. Ang siyang sagot niya naman dito. At bago tuluyang umalis, sinigurado niya na muna na maayos lang si Ginang Alma. Tinawagan niya rin si Judge Joran para ipaalam dito kung ano ang sinabi ni Ginang Alma sa kanya. At kinabukasan nga ay naganap na ang hearing. Ang mga tao ay nagbubulungan pa sa loob ng courtroom habang naghihintay na simula ang hearing. Nakaupo na ang lahat sa kanilang mga upuan. Si Ginang Alma ay bakas ang takot at pag-aalala sa mukha, samantalang si Elara naman ay di gaano natatakot. Dahil batid niyang hindi pa babayaan ni Joran ang ina nito. Sa front room ay pumasok si Judge Joran. His robes flowing behind him as he made his way to the bench. Seryoso ang ekspresyon nito. At talaga namang nakaka-intimidate ang itsura. Halatang respetadong tao. Habang naglalakad ito, tiningnan nito ang mga tao sa loob ng silid. Ang mga mata niya ay tumama kay Elara na tumango at ngumiti sa kanya ng bahagya. Hanggang sa napatingin na si Joran sa kanyang ina. Nang sandali namang yon ay para bang tumigil sa pag-inog ang kanyang mundo. His breath caught in his throat and for a moment he couldn't move. Gustong-gusto ni Joran na tumakbo papunta sa bisig ng kanyang ina at yakapin ito ng mahigpit na parang isang bata. Ngunit pinigilan ni Joran ang sarili.
May iba pang pagkakataon para roon. Samantalang nakaupo naman si Ginang Alma sa defense table at nang madam nito na may matang nakatuon dito. Agad ito nag-angat ang tingin. Natigil din ito sa paghinga nang magtagpo ang mata nila ng batang judge. Agad na nangilid ang luha sa mga mata ni Ginang Alma at ang labi nito ay pahagyaring nanginig. Gusto rin ng Ginang na tumayo at tumakbo palapit sa binata na nasa harapan. Ngunit hindi nito magawa. Nanatili lamang ito nakaupo at nakatingin lamang sa anak na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang banda naman ay hindi naman maitago ni Elara ang ngiti dahil sa nasaksihan. Joran tore his eyes away, forcing himself to maintain his composure. Naupo siya at napahawak din sa edge ng bench para pakalmahin ang sarili. All rise, anunsyo ng bailiff. The court is now in session. The Honorable Judge Joran Hidalgo presiding. Tumayo ang lahat at bahagya namang tumango si Joran. You may be seated. Sumunod ang lahat at bumalik na rin sila sa pagkakaupo. Joran took a deep breath, forcing himself into the role he had to play. We are here today to hear the case of Chenly Arroyo versus Alma Santos. Ang napakaseryosong saad ni Joran. Defense, you may proceed with your opening statements. Isang middle-aged man defense lawyer ang tumayo. Inadjust ito suot na salamin bago humakbang paharap. Your Honor, ladies and gentlemen of the jury, panimula ng defense lawyer. We will prove that the charges against Alma Santos are not only unfounded, but part of a deliberate attempt to frame up an innocent woman. My client, a loyal and hardworking maid, has been wrongfully accused of theft. Napasinghap ang ibang tao sa courtroom at makikita sa mukha ni Chenly ang paggapang ng kaba. Kanina lang kasi ay sobrang chill nito na para bang sobrang confident ito na magtatagumpay ito sa plano nito, pero ngayon ay makikita na ang takot sa mga mata nito. We will show that Chenly, the governor's wife, orchestrated this frame-up to protect her own reputation. She feared that her affair with her driver, Anton Villanueva, would be exposed and sought to silence anyone who knew the truth. Lumakas pa ang naging buluan si Celia dahil sa sinabi ng defense lawyer. Kasabay ng pumumutla ng mukha ni Chenly ay ang siya namang pagbaling ng tingin ni Governor Daniel sa asawa at makikita sa mga mata ng gobernador ang galit. Mabilis na tumayo ang prosecution lawyer. Objection, Your Honor. These allegations are outrageous. Order in the court, saad ni Joran. Objection sustained. The defense will proceed with their evidence. Tumungo ang defense lawyer at saka muli itong humarap sa jury. We have witnesses and evidences that will show the true motivation behind this case. Alma Santos is not the thief. She's a victim of a cruel plot to cover up a scandal. Nagpatuloy ang defense lawyer sa pagpresent nito ng mga evidence. Tinawag nito si Elara Monasterio at pinatayo. Elara, composed but solemn, took her oath and sat down facing the room. Miss Monasterio, ani ng defense lawyer. You were close to Chenly, the governor's wife, correct? Opo, sagot naman ni Elara. Mahigit kumulang 2 taon na nila akong kasambahay. And did you witness anything unusual that would support your claim of a frame-up against Alma Santos? Tumango muli si Elara sabay sulyap kay Ginang Alma. Opo, attorney. Nakikita ko po kung gaano kalapit si Ma'am Chenly at Anton sa isa't isa, lalo na kapag wala si Sir Daniel sa kanilang bahay. Naririnig ko rin po ang plano nila tungkol sa plano nila para mas lalong madiin si Nay Alma sa kaso na hindi niya naman talaga nagawa. Nang sa ganun ho ay manatili daw lihim ang kanilang hindi katanggap-tanggap na relasyon. The courtroom erupted into shocked whispers. Joran's gaze flicked to the governor, whose face was a mix of fury and humiliation. Si Chenly, na nasa tabi ng asawa, ay halos matunaw na sa kinauupuan nito at hindi rin magawa na matingnan ng sariling asawa. Sinubukan pa ng prosecution lawyer na mag-object, subalit itinaas na ni Joran ng isang kamay para pigilan ito. Overruled, the witness will continue,
Tumikim si Elara at nagpatuloy. Ang mga mata niya ay nakatuon sa jury. Inosente po si Nay Alma. Wala siyang kasalanan. Wala siyang ninakaw. Isa siyang mabuting tao. Si Ma'am Chen Li ang tunay na may kasalanan dito. Siya ang nag-frame up kay Nay Alma para lang hindi mabunyag ang sekreto niya. Hindi totoo yan! Malikas na sigaw ni Chen Li, supalit pinigilan ito ng mga nagbabantay sa courthouse. You're just lying, Elara. Sinisiraan mo lang ako. Malamang kakampi mo yan si Alma dahil close kayong dalawa. I swear magnanakaw siya. Tigilan mo ng paninira sa pangalan ko. Hindi po ako nagsisinungaling, ma'am. Alam ko na alam mo rin kung anong totoo. Malamig na tugon ni Chen Li. No? You're lying. Mananagot ka rin sa akin pag alis natin dito mamaya. Joran watched as the jury absorbed the testimony. Sinulya pa niya ang kanyang ina. Kitang-kita niya ang pagdaos-dos ng luha sa mga mata nito. Para bang gusto niya nang dapitan ng kanyang ina para siya na mismo magpuna sa luha nito, subalit hindi niya na maaring gawin ngayon. By the end of the session, the evidence had clearly shifted the tide. Nanatili si Joran sa kanyang kinauupuan. Ang asawa naman ng gobernador ay galit na kinausap ng asawa. Kasama ni Ginang Alma si Elara habang naghihintay na dumating si Joran. Hindi maipaliwanag ni Ginang Alma ang kaba na nadarama. Habang si Elara sa kanyang tabi ay paulit-ulit siya na pinapakalma. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na nahanap mo na ang anak ko si Joran, Iha? Tanong ni Ginang Alma. Siya po kasi nakiusap na huwag ko munang sabihin sa'yo dahil maaari raw ito makaapekto sa paglutas ng kaso. Pero nagtagumpay naman po kami at nailihis na ang kaso ngayon. Hindi na napigilan ni Ginang Alma ang kanyang sarili at niyakap niya rin ng mahigpit ang dalaga. Paulit-ulit siya nagpasalamat dito sa naging tulong na to. Mama, lumingon si Alma nang marinig nito ang isang malalim na tinig. Nang makita nito ang judge kanina ay agad siyang napangiti at mabilis din niyang nilapitan ng binata at niyakap ito ng sobrang higpit. Ah, anak ko! Naluluhang sambit ni Ginang Alma. Ikaw nga ang anak ko. Ang buong akala ko'y nagkakamali lamang ako. Ikaw nga talaga iyan. Niyakap din ni Joran pabalik ang ina. Ako nga po ito, Mama. Humigpit ang yakap ni Joran sa ina at tuluyan na rin na bumagsak ang luha sa mga mata nito. Masaya ako nagkita ulit tayo, Mama. Masaya ako nandito ka na. Kumalasigi ng Alma sa yakap at saka kinulong niya ang mukha nito sa kanyang mainit na palad. Masaya rin ako, anak. Napakatagal kitang hinanap. Kahit pa ang sabi sa akin ng iba noon ay wala ka na. Hindi ako naniwala dahil alam kong babalikan mo ako. Kaya naman abot langit ang saya ko ngayon na kayakap na kita ulit. Ako rin po, napakatagal ng panahon na hiniling ko na sana muli kitang makita at makasama. Masaya akong tinupad ng Diyos ang dalangin ko. Naging emosyonal ang muling pagtatagpo ng mag-ina. Ngunit namang dama rin nila ang kasiyahan dahil sa wakas, kasama na ulit nila ang isa't isa matapos ang napakahabang taon ng paghihiwalay. Sa huli ay napatunayan sa korte na wala ngang kasalanan si Alma. Tuluyang hiniwalayan ni Daniel ang asawang si Chen Li habang si Anton naman ay iniwan na rin si Helga. Bagaman nagalit si Helga kay Ginang Alma dahil hindi agad ito nagsabi ng totoo, naunawaan din naman ito kung anong dahilan ng matanda kaya nagkapatawaran ding muli. Governor, masaya ako sa pagbibigay niyo ng trabaho sa aking ina. Masaya rin ako dahil sa nakalipas na ilang taon ay pinagkatiwalaan mo siya. Nauunawaan ko ang nangyari. Asawa mo si Miss Chen Li kung kaya natural lang na siyang paniniwalaan mo. Ngunit sadyang may mga pangyayari lamang na hindi natin inaasahan. Kung sakaling kailangan mo ang tulong ko, huwag kang mag-atubili na lumapit sa akin bilang kabayaran na rin sa tulong mo sa aking ina. Sabi ni Joran kay Governor Daniel. Maraming salamat din, Mr. Hidalgo. Pasensya na ulit sa nangyari. Aaminin ko na may kamalian din ako. Tumango si Joran. Nauunawaan ko naman, it's okay.
Matapos makausap ang governor ay umuwi na rin si Joran sa kanyang penthouse kung saan na rin nakatira ang kanyang ina. Oh anak, nakabalik ka na pala. Anong oras mo susunduin ang girlfriend mo? Tanong nito sa kanya. Mom, she's not my girlfriend yet. Hindi niya pa po ako sinasagot. Sus, pasasaan ba at sasagutin ka rin niyang ni Elara? Halata namang mahal yung isa't isa. Aba hindi na ako makakapaghintay na maging kayo para naman mabigyan niyo na ako ng apo. Natawa si Joran sa sinabi ng kanyang ina. Nililigawan niya ngayon ang dalagang si Elara. Hindi niya ito minamadali na sagutin siya dahil alam niya may mga pangarap pa itong gustong matupad at gusto rin itong mag-focus sa bago nitong trabaho. Pagsapit ng hapon, sinundo na ni Joran ang dalaga sa trabaho nito at agad na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi nito nang makita siya. Kanina ka pa ba? Nainip ka ba sa paghihintay sa akin? Tanong nito sa kanya. Sa isang malaking hotel na ito nagtatrabaho ngayon. Kararating ko lang. Tugon niya at siya mismo ang nagkabit ng seatbelt ito. Are you tired? Hindi, nag-i-enjoy ako sa trabaho ko ngayon. Napangiti naman siya. That's good to hear. Umabot ng ilang buwan na naging panliligaw ni Joran kay Elara. Hatid sundo niya ito sa trabaho at talaga namang ipinapakita niya dito na seryoso siya at hindi siya naglalaro. Matapos nga ang ilang buwan, binigay nito sa kanya ang matamis na oo. Batid nila na marami pa silang mga pagdadaanan ngunit para kay Joran, panghabang buhay na ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!